Pagpalitan mo ako, Lord, ng iyong pag-ibig. At Lord, sa aming pag-aaral, Lord, ng iyong salita, ay maintindihan namin, Lord, kung paano mo community ka at paano man namin maintindihan ang aming sarili. Sa pangalan po ni Jesus, humihingi po kami, Lord, ng tawad. Dahil hindi namin, Lord, nakikita, Lord, ang halaga namin, Lord, sa aming sarili sa iyo at kung halaga namin ng bawat isa. At yung importansya namin, Lord, na pwede kami maging bahagi at makatulong sa iba at makatulong yung iba sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Yan. Okay, Kuya Mark, ano ang topic natin ngayon? Ngayong October. Yan. Okay, unity in diversity and unity of individuality. Okay, medyo ano yan, no? Unity, ibig sabihin pagkakaisa. Diversity is meaning pagkaiba-iba. At yung uniqueness, yung angat at ng pagkakaiba ng bawat isa. Kumaga, iba yung mukha ni Kuya Lan, iba yung mukha ni Kuya Mark, iba yung mukha ni Kuya Don. Kami ay kapwa PWD, we are united in common, kami ay may mga person with disability. Pero ang diversity namin ay kami. Si Kuya Mark ay may problema. Kamit po muna. Ngayon, ang diversity is ito. Si Kuya Mark ay accountant, si Kuya Mark ay web designer, si Kuya Lan ay accountant, ako ay isang songwriter. Diversity, uniqueness, kumaga, ano yung pinagkaiba namin? Pagka uniqueness at individuality, siyempre, ang uniqueness namin, yun ang skill namin. Yun ang skill namin, yun ang uniqueness. Kahit kami ay individual, tayo ay isang tao, tayo ay person. Kaya yun. Ano ba yung sinasabi ng nasalita namin dito? Hahatiin natin yung mahabang chapter na ito ng 1 Corinthians chapter 12. Babasahin ni Kuya Mark yung 1 to 12, yung first part ng slide, si Kuya lang yung second slide, at si Kuya Renate yung third slide. Go, Kuya Mark. Okay. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. For just as the body Kuya Mark, one... copy ka, Kuya Mark. Hello. Yeah. Hello. Kuya Mark, copy ka. Transfer muna kita kay Kuya Angel. Kuya Angel, pwede copy si Kuya Sige Mark. po. Okay po. Go, Kuya Angel. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27. For just as the body is one and yet has many parts, and all the parts of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. Hello, Brother Mark. Sige, No, tuloy-tuloy then. po tayo. Tuloy-tuloy po yan. For by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. For the body is not one part, but many. If the foot says, because I am not a hand, I am not a part of the body, it is not for this reason any less a part of the body. And if the ear says, because I am not an eye, I am not a part of the body, it is not for this reason any less a part of the body. Okay, Kuya Lan. Verse 17, tuloy ko po or iba naman po? Si Kuya Lan po. Okay, Brother Lance. Kuya Lan. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole body were hearing, where would the sense of smell be? But now God has arranged the parts, each of them in the body, just as He desired. If there were all in one part, where would the body be? But now there are many parts, but one body.
And the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Or again, the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, it is much truer that the parts of the body which seem to be weaker are necessary. Okay, Kuya Renante. Kuya Renante, let's slide. Thank you, Bro Dandan. Okay. Nakabara lang yung kon. Yun. And those parts of the body which be considered least honorable, on this be bestow greater honor, and our least presentable parts become much more presentable. Whereas our more presentable parts have no need of it. But God has now composed the body, giving more abundant honor to that part which lack, so that there may be no division in the body, but that the parts may have the same care for one another. And if one part of the body suffers, all the part suffered with it. If a part is honored, all the parts rejoice with it. Now you are Christ's body and individually parts of it. Okay, salamat. Kuya, mga tatlo natin nagpupugi ang mga kalalakihan. Kuya Bart, si Kuya Renante, Kuya Lance, at si Kuya Angel. Ngayon, bilang isang person with disability, alam natin na talagang napakahalaga ng parte ng ating katawan pag ito ay nagkaroon ng diferensya. Nalalaman natin yon kasi, ay, mahalaga pala siya. Ay, mahalaga pala yung spinal cord. Ay, mahalaga pala. Kumbaga, yung spinal cord na very tago ng likod natin. Pero pag naapektuhan lahat, babay. Dito rin, kumbaga yung topic natin kanina, yung united, meron diversity, iba-iba yung function, uniqueness, at yung individuality. May kanya, kumbaga, obvious sa ating personal disability. At syempre, meron part talaga na nanghihina dahil sa ating kapansanan, which is related. Kumbaga, nabibigyan natin ito ng mas magandang atensyon. Because ayaw natin itong lumala. Kasi ayaw rin natin itong mawala. Diba? Yes, meron na tayong hindi na natin siya mababalik sa pinaka-normal. Ay, ang maganda dito, nakakagawa pa rin siya ng function niya kahit hindi na gaano ka-epektibo. Ang mahalaga, hindi ibig sabihin kahit hindi na siya naka-function or less ang function niya, ibig sabihin hindi siya mahalaga. Kasi part pa rin siya ng pagkatao natin, ng ating part ng katawan. Kaya di ba, sabi nga dito, pinakagusto ko dito, now you are Christ's body, individual part of it. Ngayon, when you accepted Jesus Christ as Lord your personal Savior, part ka na ng katawan ni Kristo. Ganun pala yun. Pag ako pala tinanggap ko ang Panginoon, involved ako na pasok ko ang Panginoon sa buhay ko sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu sa aking buhay, nagiging kabahagi na pala ako ng katawan ni Kristo. Kumbaga, tayong dito fellowship, meron nagkakandak ng praise worship, may nagkakandak ng praise report, may nag-MC, may nag-preacher, pero diversity, uniqueness, kanya-kanyang function, pero nagkakaisa. Klaro po ba yun? Malinaw po ba yun? Amen po ba doon? Tapos tayo dyan. Amen, amen. Ngayon, ito ngayon ang mangyayari. Next slide tayo po yung Mark. Ngayon, ito ngayon ang introduction natin. Haba ng chapter natin kasi lais natin itong bigyan din. Why it is important of unity? Despite of different meaning, personality, skill, talent, and culture, etc. Kumbaga, ito na yung kumbaga, kahit di mo siya kasundo dahil kasama mo doon sa trabaho, kailangan ko rin yung pakisamahan. Kagaya ni Kuya, yung engineer natin, Kuya Roger, tama po ba? Si Kuya Roger.
Si Kuya Roger, yan, si Kuya Roger, engineer siya. Hindi lang siya gumagawa ng plano, meron siyang mason, meron siyang karpintero, meron siyang parang tagapalitada, lahat yung kumaga. Kailangan mag-function sila ng sabay-sabay. Pero iba't ibang part ng meron tagagawa ng biga, may taga-spok, may taga-martilyo. Kumbaga, yun ang importante. Kaya napakalaga ng unity. Unity, ano yung unity? Kuya Doden, iba-iba na yung function namin, pero ganito yung nangyayari. Unity pa ba yun? Ang unity na tinatawag, isa ang nais nung gawin. Isa ang nais nung patutunguhan. Yung mga karpinterong to, yung mga ano na to, yung mga engineer na to, yung mga architect na to, isa lang pinaka-function nila, makagawa ng building. Ngayon, bilang isang person with disability na nandito ngayon, ano yung pinakalayunin natin? Makilala natin ng lubos si Kristo at maging kawangis natin si Kristo at maibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa iba. Kuya Dondon, online yan to, paano ko? Kumaga, kaya natin ginagawa yung Bible study na to kasi pinapayaman muna natin ang ating sarili. Pinupuno muna natin ang ating sarili. At pag napupuno na tayo, pag meron tayong mga bagay na gusto natin ibahagi kasi yung kay Kuya rin, nasa Bicol siya. Siyempre, hindi namin masyashare yung mga taga Bicol, hindi na taga Bicol dahil nakikinig si Kuya rin person with disability. Yung mga taga Bicol na nasa paligid niya, ultimo pamilya, nagkikisira niya. Pero ito yung pinakamaganda na i-equip si Kuya Renz through what? Umaga, hindi lang si Kuya Renz na nakikinig, natututo pa siya at naibabahagi niya ang mga natutunan nito sa atin. At ganun din tayo. Kaya salamat po sa mga bagong pasok na nag-join. I hope na hindi lang po ito yung simula ng inyong pagdalo, kundi sana po ay magtuloy-tuloy at makasama po namin kayo sa paglalakbay patungo sa paglago at maging kawangis dito. Napakahalaga yan. Dapat tayo magkaroon ng unity. Ano yung unity? Ulitin natin, isang layunin ang puso na maitaas sa Panginoon sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Hindi naman lahat pinanganak ng pare-parehong date pinanganak eh. May pinanganak na matanda ang 2 taon ng edad, meron 10 taon ng edad. At syempre, iba rin naman yung height natin. Iba-iba rin yung profession natin. Pero maganda dito, nagkakaisa tayo. Iba-iba naman ang ating pinanggalingan. Diba? Sabi nga sa Philippians, diba? Chapter 2, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Diba? Kaya yun, next slide tayo, Kuya Mark. Let us understand ourselves into category. Kailangan natin maintindihan. Ayun, naintindihan natin yung function ng body. Related yan sa physical. Naintindihan ko yan. Pero, naintindihan mo yung physical structure. Pero dapat maintindihan natin yung ating sarili. Una, sa dalawang category. Ano ba yung dalawang category na ito? Ano yung unang category? Next slide. Ang unang category ay according to biblical context. Ano yung biblical context? Kuya Lance, ano yung biblical context natin yan? Kuya Lance, pakibasa po ang ating Bible context for today. Yeah, so Genesis 1:26. Oops. Go. Back mo, bro. Sige, back tayo, Kuya Mark. Kuya Mark, back ng isa. Then God said, let us make mankind our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and over every crawling thing that crawls on the earth. Yan. Kumbaga, sabi ng Diyos sa Genesis, gawin natin at lalangin natin ang tao. Kuya Lance, thank you for the word of you render to us. Puri ng Panginoon. At ito yung nakikita natin. Sabi ng Diyos ng persona, God Father, God of the Holy Spirit. Lalangin natin ang tao na ayon sa ating wangis. Kumbaga, dun dapat natin
pala na ako pala'y anak ng Diyos. Ako pala'y kawangis ng Diyos. Binigyan pala ako ng responsibilidad na maging mamuno. Ano yung mamuno? Ano yung meron kang responsibilidad? Kung tatay ka, maging tatay ka, gampanin mo yung pagiging tatay mo, pagiging katulong ng Panginoon. Kung nanay ka, kung kapatid ka, gampanin mo yung pagiging tatay mo, nanay mo, o kapatid mo na matanda, o anumang klase ng estado ka sa buhay, katulong ng Panginoon. Kasi God can make us a rule. Binigyan na agad tayo ng dominion and authority to rule. Pero dahil nga sa kasalanan, nawala itong authority nito na nakaisitan. Pero through the death of Jesus Christ, kaya nga, di ba, natin yung 1 Corinthians 12, through Christ, in Christ, with Christ, when we accepted Jesus Christ, our Lord, personal Savior, we become one body. We become one body, not only one in mind, one in the flesh, but one in the spirit. Kumbaga, spirit, soul, and body. Dahil talaga naman dilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kaluguran, pero dahil sa kasalanan, ang Diyos din ang gumawa ng paraan para tayo'y maibalik sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya hindi po natin mapabaliwala ang kahalagan ng kamatayan at ang pag-ibig ng Diyos through that. Kaya in Christ we are one body. Mahalaga po yan. At yung pangalawang area, we know the biblical context and the psychological context. Ano yung psychological context natin, Kuya Mark? Ano yung psychology context? Ito yung psychology context, yung science and psychology context. In tatlong category. Ano yung tatlong category? Ano ba yun? Kumbaga, hindi dapat sila tayo nakapokus sa biblical context. Yes, we know the spiritual thing, but we must also the scientific thing and the psychological thing. Anong mga bato? Ano yung mga to na to? Kuya Mark, ano yung una? Temperament. Ano yung temperament? Kuya Angel, ano ang pakibasa po? Ano ang temperament? Temperament is the combination of inborn traits that subconsciously affect all our behavior. These traits, which are passed on by our genes, are based on hereditary factors and arranged at the time of conception. Meron pa ba Kuya Mark o wala na? Okay, Kuya, tuloy po tayo, Kuya. 6 people contribute through the gene pool to the makeup of every baby. 2 from the parents and 4 from grandparents. Some authorities suggest that we may get more genes from our grandparents than our parents. Okay, Trivia. O sige, go pa, Kuya Angel, go. Excited, di ba? Excited? Scientific Opo. pala to. Go. Mga bagong knowledge to, information. That could account for the greater resemblance of some children to their grandparents than to their parents. Natakpan. The alignment of temperament traits, though unseen, is just as predictable as the color of eyes, hair, or size of body. Person temperament that makes that person outgoing and extroverted or shy and introverted. Ayun, nalaman nyo na. Uy, kaya pala mas kamukha ko pala yung lola ko. Kaya kamukha ko pala tatay ko. Kundi dahil hindi na pala tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kundi bago nabuo si Kuya Angel, 6 na tao bago nagkaroon ng Angel. Di ba? Ganon. Yung nanay at tatay niya, yung lolo niya sa father side, at yung mother, lolo niya sa mother side. Kaya 6 na tao. Kumbaga, bawat isa sa atin dito, 6 na tao ang nagbuo. Kumbaga, both side. Ganyan, di ba? Ngayon, di ba, napakagaling ng Lord? Di ba, they are unity but different. Di ba? Unity, diversity, uniqueness, at individuality.
Na-appreciate nyo ba ang Panginoon doon? Tapos nga ngayon dyan, press 1 nga, kung na-enlighten tayo, excited tayo. Amen. God Di is ba? good. Nagigit nyo, ay, kaya pala, kamukha ko pala tatay ko, kaya hintay. Di ba? Pag hindi ka talaga sigurado, yun sa Jessica Soho, di ba? Meron mga tinatawag na DNA. O di pa DNA natin yan, kung talaga anak ko yan. Ang dami, the others 1,000, 100,000 ang ginagastos yan or more than. And then it take months to verify kung true yan o hindi. But through our temperament, according to science and psychology, kaya ko pala kaya ko pala kamukha tatay. O parang may hawig ka ng nanay mo, parang hawig ka ng tatay mo. Eh, syempre nag-combine sila eh. Di ba? Nag-combine eh. Kahit pa paano, may hawig ka ng nanay mo, hawig ka ng tatay mo. Eh, kuya Don, paano naman yung meron mga Down syndrome? Pare-pareho yung mukha, pero iba ang nanay. Kasi nga, merong chromosome number 21, yun ang napinsala. Kaya na merong Down syndrome. Yun yung ang napinsala, yung chromosome number 21 na yun ang responsible para mag-function kung kamukha ka ng nanay mo, kung kamukha ka ng tatay mo. Klaro po ba tayo doon? Klaro po ba tayo doon? Thumbs up tayo dyan kung Amen. okay pa tayo. Okay, ano yung second part? Ngayon, alam na natin yung first part. Ano yung second part? Kuya Renante, ano yung second part? Pakibasa po, Kuya Renante. Thank you, Brother Don. Character is the real you. The Bible refers to it as the hidden person heart. 1 Peter chapter 3, verse 4. It is the result of your natural temperament modified by childhood training, education, and basic attitudes, beliefs, principles, and motivation. Meron pa ba, Kuya Mark? Kaya na, ano pakipasa, Kuya Renante. 1 Peter chapter 3, verse 4. Ito na. Rather, it should be that of your inner self, the unfolding beauty of a gentle and quiet spirit, which is of greater worth in God's sight. Okay. Ito ngayon. Ito ngayon yan. Balik tayo sa character, Kuya Mark. Balik tayo sa character. Balik tayo dyan. So, focus tayo. Bibigyan natin ng diin yan. The character is real you. Kumbaga, meron ka ng temperament through your biological parents na pinanganak ka, physically, ano naman yan. Ito naman yung character. Ito yung nagbibigay sa iyo ng contribution para maging kung paano ka hubugin na nasa paligid mo. Paano ka hinuhubog? Hinuhubog ka ng paniniwala ng mga magulang mo. Paniniwala ng mga sa paligid mo, kultura mo. Kaya ay nagiging ganun ka. Kaya ito yung kultura namin. Dito ako lumaki. Dito ako the way you respond to that kind of belief. Kaya minsan, tayo. Ayoko na ugali mo kasi ayoko yan, ganito, ganyan. Dahil hindi nga modified, ano ibig sabihin ng modified? Hindi wala pa doon ng banal na espiritu, kaya ang sasama na ugali. Diba? Ang tatalino naman, pero mata pobre. Diba? Merong ganon, may mga ganon. Ganun kasi ganon ang environment na kadalakayan niya. Diba? Pero nga, dahil nga meron tayong free will, o hindi naman na lahat ng lumakas sa squatter, addict, merong ganon. It depends on the ano yan. It depends how the people respond and open their mind to respond of this kind of situation. Yes, we have this kind of different kind of disability. And some of us said to us, we are liability. Baga, wala na tayong silbi. But we want to prove to that kind of people na environment, ito kasi nagbibigay natin ng kultura eh. Yung character na yan, dahil may kapansanan ka, wala kang silbi, wala kang kwenta, wala kang pakailan. Kumaga, ganun na nangyayari. Dahil ganun yun sa isip mo. Kasi sabi nga, dun tayo namumuld. Kung ano yung belief, paniniwala, pag-aaral, kung ano yung nasasagat mo,
nung panahon ng kabataan ka at hindi ka pa nakakakilala kay Kristo, medyo aaminin natin destructive to. Kaya minsan, di ba? Kaya nga minsan, when we accept Jesus Christ bilang Panginoon natin sa tagapagligtas, ang banal na Espiritu ang siyang nananahan at pinapalitan to ng bunga ng Espiritu. Nandiyan yung love, joy, peace, kindness, patience, self-control, lahat. Kaya yung mga taong nakakilala sa Panginoon, yung nasa paligid na kilala siya, dati hindi ikaw to Bakit ikaw nagbago na? Hindi naman ikaw nagbigay yun. Ang ginawa mo lang, pinagkatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon, binago ka. Hindi mo naman pinilit. Ang Diyos ang naghulma sa iyo yun. Paano siya naghulma? Kasi tinawag ka niya. Kasi anak ka niya, kawangis ka niya. Dahil galing tayo sa Diyos, sa pamamagitan ng at ginamit sila Eva at Adan na naging polluted yung kasalanan natin, polluted ang ating pagkatao, ang ating pagkatao at namana natin ito kay Eva at Adan, yung spiritual sin, pati yung physical, kasama na yung temperament, pati yung character natin na pollute because of the sin. Kaya pangit ang mga ugali natin when we don't know Christ. Kaya ito ngayon yung muhulma ng ating pagkatao, bakit tayo ganito, bakit tayo ganyan. At minsan, unang tingin pa lang sa taong ay, di ko to kasundo, di ko to kabal. Kasi meron tayong ganung kultura. Ay, pangit to magsalita, ayoko nito kasi na-offend ako. Kasi nga, baka hindi mo alam, baka gano'n lang sa magsalita. Baka hindi mo naiintindihan kasi gano'n yung kultura niya. Kasi prangka siya. Ikaw, balat sibuyas ka, kaya gano'n. Ang gagawin mo, kahit kasama mo siya sa person with disability, iiwas ka na lang. Hindi ka na lang iiwas. O, di ba? Merong gano'n. Nakakagit nyo ba? Naintindihan nyo ba mga sarili nyo? Di ba? Kung gaano ka-uniqueness ang Panginoon. Pero unified pa rin tayo Amen. because of Christ. O, ngayon, pangatlo. Ano yung pangatlo? Okay, character, di ba? Ano yung, ito yung pangatlong ito yung character is ano to, di ba? Ito yung character. Sabi dito, ang character is combined of your temperament, training, moral values, belief, habit, di ba? Habit pattern equals your real when you are else or around. Kumaga, ito yung and then what you do when you have freedom. Expression of yourself. Yun. Di ba? Yun, ikaw yun. Ito yung naghulma sa'yo. Ito yung naghulma sa'yo. Ito ka. Kasi lumaki ka na, nagkaroon ka na. Kumbaga, di ba? Kaya nga sinasabi natin sa Proverbs, di ba? Train the child the way he should go. And na paglaki niya, hindi na ito mawawala sa kanya. Biblical yun, di ba? Pero dahil nga, merong ganun tayong pattern, which means scientific base, which means psychological base. Napaka-importante po sa mga kabataan, lalo na yung from 1 to 5 years old. I think, hindi po ako psychologist hindi po ako psychologist. Pero napakalaga yung foundational year ng bata, ng parental guidance, parentalhood ng father and mother, para ang isang bata ay maging totoong isang ganap na tao sa kanya because nandoon yung mga magulang niya. Kaya minsan pag pinamulatan ng mga bata na wala siyang magulang, na ama't tatay, ama't ina, at lumalaki lang siya sa lola, merong katangian na kulang sa kanya. At hahanapin niya yun sa barkada. Hahanapin niya yun sa bisyo. Hahanapin niya yun sa lahat-lahat. At dahil mali yung sinamahan niyang barkada, at mali yung prinsipyo na pinasukan niya, ayun, mahirap nang baguhin. Kaya sasabihin niya, tao lang ako nagkakasala. Kasi natural na po sa atin ang simple nature. Pero nga, dahil nga nakipag-ugnayan ka sa Kristo, merong mga pagkakataon na biglaan ka na lang binabago, purihin ng Panginoon. Purihin doon ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon na tinatapis niya yun. Yun. Kaya yung character is combined. Kung na-train ka,
sinubog ka, ganito yung nangyari sa'yo. And then, ito yung pinag-combine. Yung ugali ng mga magulang mo, yung pagkatao mo, ito yung naging ikaw. Kaya ito yung paniniwala ko, ito yung tinuro ng magulang ko, ganito kaya, ganito ko, wala kang takip. Pag ganun, mahirap yun. Kaya yung mga mahirap na ano yun, kailangan i-analyze mo maigi yun. Ano ba yung pinagdadaanan ng tao to? Bakit to ganito? Bakit to ganyan? Kailangan, bago ka, kung sa tingin mong hindi maganda yung sasabihin mo, at wala ka rin sa wish para sumagot, mas maganda magpigil ka muna ng sasabihin. O kaya control ka muna. Kasi pag sinabi mo na sa tao yan, hindi mo na mababawi. Ano yung pangatlo? Kuya Mark? Ito, personality. Mami Glo, ano po ang personality? Basta po, Mami Glo. Hindi po ba si Mami Glo? Wala. Kuya James. Bro James. Yes po. Personality is the outward expression of oneself that may or may not be the same person as a person's character, depending on how genuine that person is. Often, personality is a pleasing facade for an unpleasant or weak character. Okay, ito yun. The way you treat others, pwede mo siyang pikirin. Iba pala, ito yung personality. Iba pala yung character, iba pala yung personality. Kasi ganyan yung personality niyan. Medyo nagkakaroon tayo ng wrong interpretation. Pag sinabing character, yun yung pinaka-inner core niya. Yung the way, yung personality niya, the way how we treated people outside. Kung mabait ka, mabait ako. Kung salbahe ka, salbahe ako. Kung wala kang tiwala, wala akong tiwala sa'yo. Kumaga, ganun yun. Kumaga, what you say, kumaga, ganun ang sistema. Minsan, may itekein mo yung mga bagay na nag-agree ka sa kanya o makikisama ka because ayaw nyo ng away. Or kaya, dahil may gusto kang, meron kang personal interest o meron kang masamang motibo. Kaya yung personality, sige, pakasamahan na lang natin. Ipal, mawawala rin naman yan. Get mo yun? Ano na yan, pagtyagaan na lang natin kasi wala tayong trabaho. Get mo yun? Pero kumaga, nagsasuffer ka. Kaya yung unity na yon, nag-agree kayo. Kumbaga, napipilitan ka mag-function, pero hindi ka effective because wala kang joy. Get nyo ako? Kaya, di ba, tayo nagbo-volunteer tayo. Sino yung gusto mag-volunteer? Huwag pipilitin pag ayaw. Kaya nga volunteer. Kaya pag kayo naman volunteer, ibig sabihin pusa yung binibigay. Kagaya po nito, person with disability, I had in the schedule ng mga assignment po namin dito sa PWD community na ito yung assignment. And then, pag gusto nyo tanggapin yung responsibilidad, may joy yun. Kaya may excitement. Walang sapilitan. Kaya mag-join po kayo, mag-volunteer po kayo dito. Kaya ganoon. If the way you develop yourself is through volunteering. Preaching the word of God is volunteering. Wala po kaming bayad dito. Mami Glo doing the PWD community sa Marikina is volunteering. Walang bayad po yan. Yung ginagawa po ni Bro James sa iba-ibang PWD community na sabi niya nakalagay sa kanya PWD volunteer, wala pong bayad yan. Pero ang maganda doon, walang bayad, walang monetary, pero masaya ka. Because yun ang uniqueness mo. Yun ang diversity mo para magkaroon ka ng contribution sa tao. Hindi ka nagiging selfish, nagiging selfless ka. Because God is the selfless God. Hindi siya selfish. Because minamana na natin yung ugali ng Panginoon, nakukuha na natin ang ugali ng Panginoon through the work of the Holy Spirit, through the fruit of the Holy Spirit. Kaya nagiging selfless na tayo, nagiging patient na tayo, hindi na tayo nagiging balas sibuyas pag nire-review tayo. May mga bagay na
hindi na natin mababago. For example, yung tone ng voice, because meron siguro physically na na-apekto na hindi niya naririnig yung mga sinasabi niya. Kaya kailangan niyang lakasan yung boses. Because of their, siguro dahil din sa disability niya, na-apektuhan yung kanyang hearing o kaya sensory or yung kanyang emotion because of the disability. Kaya ganyan yung voice niya. Especially po sa mga cerebral palsy. Kaya ganun po. Kaya learn to understand first. Learn to, kaya nagigit niyo po yung klaro po ba? Yung tatlong to, yung Amen. temperament, personality, character. Klaro po ba? Yes po. Nakaka-identify Yes, po bro. ba kayo? Nakaka-identify kayo? Malinaw po ba? Malinaw po ba? Malinaw? Yes. Yun. Tayo Yes, bro. Yun, ganon. Kaya pag meron tayong nakikita mga medyo hindi mo nagugustuhan, pag-pray mo na lang muna. At kung gusto mo namang i-review, usapin mo personal. Kailangan may wisdom tayo dyan. Hindi yung parang bakit ito nagkikis-kisan yung pala, lumalala na pala yung diba? Ayusin din natin agad. At bilang kapatid natin kay Kristo, kailangan ayusin natin ito hanggat maaari. Kung hindi pa naman ready yung dalawa, at kung hindi ka pa nang ready na kausapin yung tao, ayusin mo muna yung sarili mo. Lord, bigyan mo ako ng kakayahan na patawarin tong tao to kasi nasaktan ako. Kahit di niya alam, get mo yun. Siyempre, tayo kumaga, hindi tayo perfecto. Hindi ko sinasabi tao lang tayo. Hindi sinasabi natin na we still in the process. Kasi ang tunay na completion na pag ikaw ay pumunta na sa Lord. That is your final destiny. Pero ngayon, nagpo-procession pa tayo. We are in the journey process of holiness. And then, kasama doon yung paglalakbay natin na nakaka-encounter tayo ng iba't ibang ugali ng tao. Yung dati mong gusto, hindi mo na gusto, iba na yung environment. Pero habang tumatagal ka, nag-grow ka. Diba dati, yung ginagawa mo ng toddler, hindi mo na ginagawa ng yung kaway elementary na. Yung ginagawa mo ng elementary, hindi mo na ginagawa yung high school ka na. Yung ginagawa mo ng high school, hindi mo na ginagawa ng college. After you graduate from college, yung ginagawa mo ng college, hindi mo na ginagawa yung ikaw ay professional na. Ganon yung proseso. Pero ang tanong dito, doon paano yung mga may mga learning disability? Ano ba yung part ng katawan ni Kristo? Ano bang bahagi nila sa atin na mayroong mga learning disability? Aba, kahit na mayroon silang learning disability, part pa rin yan ng katawan ni Kristo. Bakit? Namatay si Jesus para sa kanila. At dahil dyan, tinutulungan tayo na maging pasensyoso, maging mas kaibig-ibig, at umunawa ng lubos. Kumbaga, lagi na lang pala ako gano'n. Kumbaga, ako dito. Ano na ba yung pakinabang mo sa kanya? Ang pakinabang mo sa kanya, simple lang ang buhay. Huwag mag-worry. Kumbaga, ikaw masyado ka nag-worry sa problema ng buhay. Pero ang tanong ng iba, nakadepende lang sila sa'yo. O doon, nakadepende pa rin, virgin pala sila. No. Be like a child. They depend on you so that you can always depend on God. Get mo yun? Kasi without you, hindi sila magpapangsyon. Hindi sila gagalaw. Without your advocate, without connecting them to one another, sa mga kailangan ng emergency na ikaw ang mediator, hindi sila magpapangsyon. At kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka rin magpapangsyon. Hindi pareho lang pala kayo. Get nyo? Malinaw? Klaro ba? Kaya, Amen. sa totoo po, hindi siya madali. Pero kailangan proseso yan. We still in process. Kaya yun. Okay. Ano ngayon ang natin? Next slide natin, Kuya Mark. Ito. Sabay-sabay natin itong basahin. What is important and make us realize in ourselves that everyone as individual, ano ba
importante na kailangan natin matantok, ma-realize sa ating sarili. Ang bawat tao ay as individual ay mahalaga. Ano ba mahalaga? Ano yung matututunan natin dito? Go, Kuya Mark. Everyone is unique. Yan. Unique pala. Magkakait ito pala yung may kapansanan. Unique pala. Kaya bukas ba unique food special? May talent show doon. Punta kayo. Sige. Go. Number 2. Everyone is different. Unique at different. Ay, iba pala yung kapansanan niya, iba pala yung kapansanan. May difference, may pagkakaiba. Number 3, everyone is a role. O kahit may anuman ng kapansanan mo, may role ka pa rin. Tangi lang gagawin natin is alamin natin sa Panginoon. Ano ba yung purpose ko sa buhay? Ang sabi ng Lord sa'yo, kailangan maging Panginoon muna, maging part muna ako ng buhay mo. Tanggapin mo ako bilang Panginoon ng sarap. Papakita ko sa iyo ang role ng buhay mo. At kung hindi mo pa nakikita, ito yung tamang pagkakataon na tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. At para makita mo yung role at layunin mo. At makikita mo, yung problemang nakikita mo, ay ikaw pala ay possible na maging solusyon. O may mga problema kang nakikita na hindi nakikita ng problema ng iba, para maging kabahagi ka ng solusyon. Maaaring ikaw, ito dalawa lang yan, yung role mo, pwede kang maging part ng solusyon o ikaw mismo ang maging solusyon. Part ka na magiging solusyon because kailangan mong isang gunit na ipaalam sa kinaukulan. For example, mama, may tatawid, na hindi nakikita ng traffic, may kapansanan ka. Mama, may tumatawid na bawal tumawid. Pag tinawag mo yung traffic enforcer para mapagbawalan. Pero ikaw yung nakakita. Naging part ka ng solusyon. Maaaring ikaw yung naging solusyon ng role na yon because ginawa mo na yung dapat gawin kasi alam mo, kaya mo naman. Yes, klaro. Kaya nagpa-function tayo dito ayon sa ating gusto. Ayon sa kakayanan natin. Pag alam natin hindi kaya minsan i-evaluate namin kayo. Ito ba, kaya naman ng mag-ano na ito, mag-lead? Kaya na ba na ito mag-ano? Pag hindi, ibig sabihin, hindi mo kaya. Hindi, kaya, pero kailangan may proseso ng training para magampanan mo yung role. At yun ang katungkulan ng pure person with disability. We are different, but we have a role to cultivate each of one so that we can be a Christ-like. Number 4, everyone has a special purpose. May role ka na may special purpose. Alam mo, ang tanging makakaintindi lang sa mga may kapansanan ay kapwa may kapansanan. Pero ibig sabihin yun, wala rin tayong karapatan na hamakin ang kapwa natin kapansanan. Kasi bawat sila ay may layo. Kaya ikaw may special purpose. Yung mga kami ni Kuya Mark, ni Kuya Michael, ni Kuya Lance at ng kanyang pamilya, naka-enroll kami sa disability course ng Asian Theological Seminary. And then, we try to understand the biblical context and to understand kung paano magsisimula ang disability ministry sa simbahan at paano namin na ma-improve ang PWD fellowship sa antas ng after we done our course. Kaya, kung patuloy po kayo na dadalo po sa gawain ito, malalaman nyo yung specific purpose nyo at kasama kayo sa paglago at sa progreso ng gawain ito. Because every one of you, every individual has a purpose. Number 5, everyone as individual has a gift. Ano kaya mo? Tagapok ka lang, hindi yun ang kaya mo. Ang nakakatawa dito, wala si Kuya Edmond
Si Kuya Edmond, lagi nauuna yun dito eh. Hello po, kamusta kayo? Taga-Bati lang yun. At ini-entertain tayo kasi kumbaga nakaka-encourage, simple lang ang buhay eh. Parang si Kuya Edmond, parang walang problema, tatawanan niya lang yan, kwentuhan ka lang niya, pero di ba sa problema, pag may kausap ka na baka lagi kang binabata, very gentle, at very yung yung simple lang, hindi masyado complicated yung problema sa buhay. Ng katulad ni Kuya Edmond, di ba nakaka-relieve? Yun. Because yun ang gift ni Kuya Edmond. Ako, pag Kuya Edmond, kamusta? Ay, Kuya, doon, ganito, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Very, very minimal yung kwento. Very, very, very mababaw, pero may connection at nakakabigay ng relief. At sana tayo, magiging magkaroon din tayo ng gano'n na bawat isa yung ang ating bibig, ang ating gagawin ay maging daluyan ng kagalingan. Yun na maging, sana yun na maging, ang maging kaloob natin. Number 6. Ang number 6 natin, di ba? Yun ang natin, yung ala ko may number 6 pa. What we can do, ito ngayon, nalaman na natin yung importansya. Ngayon, alam niyo po na Kuya Don din yung importansya na yung 6 na yan. Ano yung dapat kong gawin? Ngayon, alam ko na ito pala yung pagkakaiba namin at ano yung dapat natin gawin at paano tayo tutugon sa bawat isa ng pagkakaiba-iba natin, individual na pagkakaiba natin. Ano ang ating dapat maging tugon? Number 1. Ano yung number 1 natin? 1, galangin. Huwag mong awayin. Yun lang ang kaya di pagpasensyahan mo na. Respeto mo na lang. Di ba, get? Respeto mo na lang. Yun lang ang kaya Hindi yun ang dapat niyang gawin. Kung gusto niya mag-unlad, at sa tingin mong kaya, i-develop kung gusto niya mag-unlad, pero very impatient ka naman, respectful mo yung gradual ng proseso ng paglago niya. Kaya nga disciple Kaya nga anak, di ba? Spiritual son. Number 2, appreciate mo. Kahit maliit na progreso pa, bigyan mo ng reward. Ang galing ng ginagawa mo. Buti, kuya, nakadalo ka ngayon. Buti, nakapunta ka ngayon. Buti, ang galing ng ginawa mo. Very, alam mo, yung word of encouragement, yung word of affirmation, napakaganda, napaka-importante po yun sa PWD. Why? Sa PWD, because nasanay na po tayo, yung kultura natin, especially here in the Philippines, na nilalaki tayo. Wala kang silbi, pabigat ka, lagi ka pupunta sa ganito, ganyan. Lagi ka nangihingi, parang puro ka na lang abala, lagi na lang tao, parang lahat, nagpapa-importante ka. Pero pag nakagawa ka ng bagay na akala nila, balit na bagay na, uy, kuya, thank you, dahil salamat, dahil na-appreciate na tinulungan mo ko. At least, alam ko na yung gagawin ko. Learn to appreciate, salamat, salamat, nandito ko, na kahit may kapansanan ka, ma-attend ka ng ganitong gawain o nakikipagbahagi ka sa community. Kasi minsan, dinidisclose na tayo sa community, especially sa barangay, lalo na pag-i-election. Lahat yan, mababait, lalo na sa PWD. Ang tunay na talagang mabait. Alam mo, pag may concern talaga ang isang tao, ang isang gobyerno, sa kapakanan at pangangailangan ng may kapansanan. Alam na natin yon. And then when the government do the part according to the law and the program, appreciate it. Number 3, be grateful. Kaya yung ginawa ni Kuya Angel, uy, salamat tinulungan mo ko sa ganitong larangan. Yes, the Lord will ginamit
ginamit niya yung pagkakataon na yung, yung ganitong klase ng eleksyon. Pero syempre, na mas na-appreciate ni Kuya Angel yung taong tumulong sa kanya para magkaroon siya ng assistant. Kaya grateful siya. And through that kind of help, sa mga small bagay, ng mga bagay na especially na nagkaroon siya ng kasambahay, very simple. You learn to appreciate because of God's love. Number 4, be understandable. Brad, ito yun ngayon. Dito ay nagkakaabagan kasi. Ang kasi, hirap po makeup eh. Brad, tandaan mo, hindi ka perfecto. Kung nagpapaperfecto ka, tandaan mo yung kausap mo, o yung talagang kinaiinisan mo, hindi rin perfecto. Kung naunawaan mo siya, maging pasensyoso ka. O kaya, matuto ka, bigyan ka ng Lord ng mahabang pasensya. At kung hindi mo naman din kaya, dumistansya ka muna. Kasi minsan talaga hindi mo na kaya rin minsan dahil napuno ka na o nasagad ka na. At minsan, puputok ka na talaga. Minsan talaga sumasagad tayo sa limit. Pero, go back to the cross. Go back to Jesus. And when somebody don't understand you, always bend our knee and look to Jesus because Jesus always understandable. God always understand us what we are going through. Number 5, don't be compared. Ayun. Ay, kasi yan lang. Kasi kaya mo yan nasasabi. Brad, kaya nga nagtatanong kung ano kaya eh. Kasi para ma-assess natin kung ano talaga yung kakaya. Kaya, kung ano yung kaya mo, pagyamanin mo. Pagyamanin mo at huwag kang titingin. Yun ang problema kasi. Hindi mo na-appreciate yung anong meron ka. Kagaya na may disability, yung wala ka pang disability. Hindi mo nakakahalaga yung mga katawan mo, pero yung nagkaroon ka ng disability. Doon mo na-appreciate because kinukumpara mo na yung function mo before sa function mo ngayon. Pag ganun talaga, magiging negative ang thinker natin yan. Number 6, be supportive of each other. Supportan natin ng bawat isa. Yes, meron tayong individuality, meron tayong uniqueness. At minsan naman, maraming mga tao na hindi nila talaga kaya. Kailangan ng support. Diba? We learn to be support each other. Kung ano lang ang kaya. Hindi, meron kasi iba, gusto, kumaga pati ba naman yung gusto lagi, parang sinusubo na lang. Kumaga sinusubo sa bibig. Hindi tayo sanggol. Kailangan ko sa tingin mo naman na kaya mo naman, edi kailangan mo rin gumalaw. Ngayon, kung ano yung hindi mo kaya na kailangan mo ng alalay, kagaya yung nangyari kanina before tayo magsimula, naging quiet si Kuya lang sa kanyang problema sa website. Sinuporta ni Kuya ni Marco. Ano yung problema? Ganito lang Kuya lang. Wait lang kayo ng 24 hours. Kasi ganito yan. Hindi yun. And then, because of that, na-appreciate and nagsuporta ng bawat at nag-thank you. Number 7, know your limit. Pag alam mo naman talaga yung limitasyon mo, wag mo nang gawin. For example, gusto mag-volunteer ng physical na gawain na medyo maraming buhat. Mas maganda, alam mo, pag ganyan ang task, sige, ako magbabantay ng gamit nyo. Diba? Dito nyo ilagay yung gamit nyo. Ako magbabantay. Di, nakatulong ka, diba? Kasi alam mo yung limit talaga mga buhat-buhat. Sige, ganito yan. Kumaga, ganito yung ano mo.
Kuya, lalo pagbubuhatan yung mga tao na naka-wheelchair, o, i-assess mo sila. O kuya, hindi mo to kaya kasi ganito lang. At ganito kaya gawin natin. Because know your limit, alam mo rin assess yung kakayanan ng tao. At siyempre, dahil alam mo yung limitasyon mo, kailangan, wag mong akinin, wag tayo mag-expect. Yung yung dati natin nagagawa eh. Siyempre, napoprosita kasi minsan, gusto natin gawin. Nagagawa natin, kaso physically, hindi na tayo okay. Learn to accept that and learn to, to analyze that. Know our limit. Number 8, ano yung number 8? Delegate your weakness and cultivate your strength. Ano ba yun? Pag alam mo naman na yun ang kakayahan mo, pagyamanin mo. Ito ang kakayahan. Ano ba Kuya Dondo? Ako po yung songwriter. Dahil songwriter po ako, kinukultivate ko yung pagiging songwriter ko sa pakikinig ng mga gawa ng mga komposisyon ng mga iba't ibang songwriter. Sino ba yung mga famous na mga songwriter? Sister Marichat, Louie Ocampo, Junji Marcelo, Gary Granada, Ogie Alcacid. Yan, kumaga, kinukultivate ko siya. Ano yung dinedelegate ko yung weakness ko? Hindi ko kayang tumugtog. Hindi ko kayang mag-areglo, pero yung weakness ko, maghahanap ako na magaling mag-areglo, mahusay kumanta, mahusay mag-get niya yung gusto kong ipunto. Kasi when I doing the composition, I do the lyric, I do the melody. Kaya hindi po hirap sa akin ang musician. Ngayon, yung pag-aareglo, babaguhin na lang po ng konti yung tono. For example, nung ginawa ko yung aking katanungan, ng song ng aking ang original na tono niya, may katanungan sa aking isipan kung bakit ako'y may kapansanan. Lagi sa huli, may modulation. Yung pinaareglo ko po siya sa mga musician, sa musical director namin, ito yung naging melody. May katanungan sa aking isipan kung bakit ako'y may kapansanan. Di ba? May konting binago lang sa dulo, pero ang mahalaga, you delegate your weakness, cultivate your strength. Ganun po ang nangyayari. Kaya ikaw, bilang isang person with disability, ano yung weakness mo? Yung weakness mo, wag kang mag-dwell doon. Kung ano yung kakayahan mo, cultivate mo. Paano natin i-cultivate at i-assess yan? Paano natin malalaman yung strength at weakness? Kumuha ka ng papel at alamin mo yung madalas mong ginagawa na nag-i-enjoy. 'Di ba? Kahit walang bayad, 'di ba? Kaya mong kaya ko mag-pay ng labada. Kaya ko maglaba. Kaya kong magugas ng pinggan. Yung ibang person with disability, hindi na kaya yan. Ang gagawin niya na, ililigpit niya na yung plato ng pinagkainan niya. At iba na yung magugas. Ikaw, kakayahan mo yun. Ngayon, ang gagawin niya, i-cultivate ka lang yun. Ang gagawin niya, lagi niya itatabi yung mga plato after niya kumain. Kasi yun lang ang kaya niya. Ngayon, hindi niya na kaya magugas, kaya ikaw na yung magagagawa niya. Pine-delegate niya na yung business niya. Si Kuya Lan, may mga dapat niyang gawin. Physically, si Kuya Lan, sila Kuya Mark, at si Kuya Michael na meron tayo may mga MD tayo dyan. Mga brother, special mention sa mga pogi. And kaya ko po nasabi because they are literally dependent with their loved one. Yan. Si Kuya Lan ay nakadepende sa kanyang mag-ina.
Si Kuya Mark at si Kuya Mark ay nakadepende sa kanyang tatay para sila ay buhatin, buhatin, maligo, literally. Pero kahit physically ganun sila, ganun yung sitwasyon, ang utak nila ay hindi tumitigil na mag-isip para mag-provide ng pangangailangan sa pamilya niya. Alam niyo kung bakit? Breadwinner sila. Yun. Physically, they are kumakadepend, binubuha, inaan sa bayo, tagapagligo, pero sila yung nagbabayad ng bill. Sila yung nagdidesisyon sa mga decision making ng buhay nila. Pag may mga problema sa bahay, ang father figure, kuya, baka nagdidesisyon sa mga problema. O, di ba? Yun. Ibig sabihin, hindi limitado ang isip nila para tumulong sa iba because yun ang strength nila. Kayo mga kapatid ko kapwa PWD, ano strength nyo? I-cultivate nyo yun. I-evaluate nyo. Grab your pen and ball pen. Pen and ball pen, pareho lang pala yun. Grab your pencil and ball paper, di ba? Grab your pen and sulat mo sa paper. Lord, ano ba yung weakness ko? Ano ba yung strength ko? Sulat mo. Ano ba yung madalas mong ginagawa na yun? Ngayon, ang tawag dyan, personal assessment, personal evaluation. Ngayon, pag alam mo na yan, alamin mo yung mga materials na pwede kong i-cultivate. At syempre, alamin mo yung weakness mo para alam mo paano mo siya i-delegate ng tama. I hope na naunawaan natin to. May natutunan ba kayo sa sarili nyo? Kung gaano kayo ka-unique, at gaano kayo ka-diversity, at gaano Amen. kayo ka-individual, at sa Yes, personal bro. identity. Yes. Kaya no one can be despised. Pero nagkakaiba tayo. Diba? Kaya ito ang breakout rule natin. Ano natutunan nyo sa ating topic ngayon? Ibahagi nyo. Back to you, Kuya Lance and Kuya Mark. For any comment and suggestion, I give you the 5 minutes kung meron kayong tanong tungkol sa temperament, character, personality. Alright. Mag-open question po ako. Kahit 3 minutes kung wala po, breakout na po tayo.